Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat at medyo maganda ang kulay ng ating... Matingkad tayo na medyo madilim. Matingkad tayo sa TV. Kaya nga, ayan. Hindi naman siguro, madilim lang. Ano bang ano nun? Pakiayos nga. Pero kahit na anong ano pa dyan, ma'am, magaganda pa rin tayo. Magaganda pa rin kahit anong klaseng camera ang gamitin, di ba? Yun ang ano dun eh, maganda dun, ma'am eh. Para tayo nasa loob ng isang ano. Anyway. Ayun. At ay, puro girls tayo ngayon. Girl power. Oo. Girl power tayo ngayon dahil lang mga leaders ng ating area ay nasa Ramos Tarlac ngayon. Ayan. Bakit kaya? Meron silang mahalagang pinag-uusapan. May meeting sila? May meeting. Meeting de Avance. Ayan. At syempre, unahin na natin, ma'am. Simulan na natin ang pagbati sa mga early birds. Batiin ko muna ang mga taga-North. Yan. South, East, West corners ng ating church. hello kay lahat yan. At syempre, tanghali po. batiin din natin ang
kayong lahat ng area leaders na nasa Ramos, Tarlac. Yes, oo. Siyempre, hello ang mahal kayo na, dyan. ang ating mahal na At ang pastor. mga pastor at Yan. kung sino man, sigurado nandyan ang Baptist Builders. Yes, Oo. ma'am, of course. Hello kayong lahat dyan at balita ko, merong may birthday dyan. May birthday ba, ma'am? Oo. Nako, matinding handaan. Handaan yan kasi lahat ng leaders Batiin nandun natin si eh. Ma'am Jenny. Ma'am Jenny Mandeoya. Mandeoya, oo. Kaarawan ba ni ma'am? Oo, Birthday, ngayon. ayan. Happy birthday po, Ma'am Jenny. Oo. Ayan. At siyempre si si Kaina. Wow, happy Joaquin. birthday. Oh, wow. Happy birthday, Kaina, Joaquin. Oo, birthday din niya. At doon sa lahat ng mga nagbe-birthday din ngayon. Oo, At, sa mga hindi namin nabate, happy namin- birthday po sa inyong lahat dyan. Pero belated, happy birthday kay Miss Puto Pau. Uy, oo nga. Jo Mm. Negado. Happy Josephine birthday, Negado. belated happy birthday po, Ma'am Josephine. Kahapon, oo. At sino pa? Sino pa ba ang may birthday na hindi natin nababati? Wala na daw, wala na. I-greet na natin yung mga ating early birds na si Ma'am Sandra Fernandez Bergancia. Ayan. Kompleto yun, ma'am. Ma'am Teresa Kompleto yun. Mejias. Ayan. Hello, ma'am. Si Ma'am Cecilia Valenzuela Ampig. Kompleto. Ma'am Islawan Estela. Si Ma'am Genevieve Gaa. Nanonood Ay, na rin nanonood siya. si Pastor RJ. Uy. Parang hindi pa nagsisimula ang meeting nila. Kasi nakakapanood kasi si Ma'am Genesis Castillo. Nanonood na rin siya. Ma'am Yang Laurena, good morning. Good morning Mista. po sa inyo. Si Sir Joji Lacson, nanonood na rin. Ma'am Hasmin de la Cruz. At si Sir Jericho Garino, nanonood. Wow, nanonood ka ngayon, sir, ha? May Dunkin Donut yan, mami. Wow, sana all. Mami Siena? Oo. Si Sir Jeffrey Onsat, nanonood na rin Ma'am, siya. Sir Joji Lacson. Yan. Masakit pa kaya ang dila? Nakagat ba, ma'am? Hindi niya alam bakit Nakagat? mahapdi pagka Baka may nainom na mainit na napaso. Baka nakagat ng calamares. Si Ma'am Jenny Lynn Mandeoya, nanonood na. Ang ating birthday girl. Oo nga. Yan. Happy birthday, ma'am. Happy birthday po, ma'am. Si Ma'am Gemma Crampatanta, nanonood na rin. Ma'am Linda Quiñones. Si Ma'am Vivian Tandoy. Ay, si Magandang umaga po, ma'am. Si Jude Rico, nanonood Oy. from kasama ba siya sa Si Ma'am Jasmine de la Cruz, nanonood na rin siya. Jasmine. Oo, mga to alam ko mga PSS ito Si Ma'am Beng Ding Ding, nanonood na rin. Susan Garialdo. Yan, nanonood Genevieve na sila. nabanggit Yes, na ma'am. ba Yes, natin? ma'am. Si Sir Cesar Dejos, nanonood na rin. Si Ma'am Maria Fe Villegas at si Ma'am Ruth Lynn. Yes, nanonood na nandito live. Uy, yung bahabi mo nandyan. Ay, nandyan, nanonood ba? Wow, nanonood ang aking mahal na asawa. For the... Nanonood naman yan, di lang nagpaparamdam. Yan, magandang umaga sa iyo, Sir mahal kong Jeffrey asawa. Unsat, good morning, sir. Yes, ma'am. Si Ma'am Marivin Ebarwang, nanonood na rin. Ang asawa ng aking mista. Soon. Mista. Ayan, si Sir Paul Goncero at si Ma'am Janine Casamayor, nanonood Parang na. hindi kumpleto ang mga graduating class. O nga, saan daw ang mga graduating class? Hindi pa tapos ang grade. Hashtag natin, hashtag. Pandagdag hashtag din. mo, mista. Pandagdag yan ng points. Sir Joshua, ano mo na sila? Send mo na sa yung link sa Class Peacemakers. Ikaw na. Hindi pa natin na-introduce si ma'am. Oo nga, oo. Ma'am, introduce na natin. Siyempre pa, ang Siyempre, kapitapitagan at kaganda-gandahan. Ating dentista. Walang iba kundi si... Dandadadan, dadadan. Wala man lang ganun, no? Wala man lang Ano tugtog. ba? Tutugan nyo naman kami, natutulog.
Ma'am Lani Yan. Santos. Yun. Oh, yun. May marcha pa yan eh. Good morning, everyone. Tutulog-tulog sa batiin natin si Ma'am Lani. Babati muna ako. May Yes, mga, ma'am. ano siya doon. May mga kabagan. kabagan. Opo. Yan, good morning po sa inyong lahat. Muli na ibalik muli ng Panginoon dito sa ministry ng impormasyong pangkalusugan. So, shout out ko lang yung kasamahan ko doon sa aming GC, si Ma'am Angie Blanco and all seekers. Yan, sa pangunguna ni Ma'am Alma Tala at yung iba pa naming speaker namin sa GC kanina, Sir Jo, Pichay, at iba pa, mga ibang kasamahan namin. So, thank you. Yung assistant ko nandyan, Paul Goncero. Hello! Siya ba ang assistant ko? So, salamat, at sa iba pa. Ate Mabs Sehalbo, shout out. Sige po. Si Ma'am Julie, baka may babatiin ng kanyang mga senior citizens mo, ma'am. Oo. Batiin mo na silang lahat. Hello, mga senior citizen. Yan. At yung isa naming kasamahan, umuwi na sa Panginoon. Oh. Wow. Una-unahan lang yan. No. Ayan, magandang tanghali, West Bank family at sa class graduating. Class graduating. Congrats to all 2024. graduating. Ayan. Manood kayo, parang ha? hindi ako believe dyan sa mga graduating class na yan. Tag mo na sila lahat, Sir Para Joshua. bang natapos hindi lang, wala na, hindi na nanonood. Oo, kailangan. Nandito yung classmate ninyo eh. Basta isipin nyo, magko-commencement exercise pa kayo. Commence. Kaya Commence exercise. wala pong katapusan yung panonood ng ating mga Yes, programa. oo. Pag-support. Hindi lang naman IP, pero dapat IP. Oo, dapat dumami to. Umabot to ng 60. Oo. 60 million. Yeah. Oo. Binabati rin namin ang mga taga Southeast family. Yun. Oo, syempre ba? Southeast. Ikaw, At- ano mo? West Bank, ma'am, nasabi ko na kanina. Oo, nasabi ko na kanina. Syempre, ang aming mahal na area leader dyan, Sir Noel, na nasa Ramos Tarlac din. Amen. At yung mahal din at gwapo naming area leader, Sir Maki. Ayan, oo. Lahat naman sila gwapo. Amen. Lahat sila gwapo. Pero Oo may naman. namumukod. Si Sir Maki yun, ma'am. Oo. Sige na, ibibigay ko na. Ang baton. Ayan, sige. Bago pa ang lahat, mag-start na ba tayo, ma'am? Start na. Start na si Ma'am Lani. Oo, start na kasi ang ganda pa naman ng topic. May props pa dito. Props tayo ngayon. Nakita niyo yan? Oo. Ingat kayo dyan, baka makagat kayo, ha? Lalapit dyan. So, yan. Kunin ko na po yung ating time for our topic. Napakasimple lang po ng ating topic. Yan po ay how to take care of our teeth. Yan, how to take care of your teeth. Di ba? Simple lang. Pero maraming nahihirapan. Kasi bakit namin nasabi? Marami kasing pasyente. Maraming pumupunta sa clinic, masakit, giba ang muka, maraming sira. So, ibig sabihin, mahirap, no? Mahirap ang mag-care ng teeth sa karamihan. Actually, So, ma'am, sa panahon ngayon, parang ngayon pa lang, parang hindi pa nga lahat actually nakakakilala sa ano ba talaga ang trabaho ng isang dentista. Yan. Oo, actually, Oo nga hindi pa ganun kakilala ng mga Pilipino. Kaya ganun, ma'am, pagdating sa'yo. Awareness. Oo, yung awareness. Kaya pagdating sa'yo, Tanungin talagang kaya ano natin na. si Talia. Talia, alam mo na ba ang dentist? Oy, pasyente ko yan, ma'am. So, Oo. Si Talia. Oh. Okay, so pag sinabing caring of your teeth means having good oral hygiene. So pag sinabi namang oral hygiene, it refers to the practice of keeping the mouth, the teeth, and gums, pasama na dyan yung tongue, clean and healthy to prevent diseases. Lagi nyo pong maririnig yung
oral health is overall good health. Lahat, pangkalahatan. So it is an essential self-care practice. Practice. Yan na ayaw ng mga nakakarinig niyan. Yung ang hirap mag-practice. Kasi yan yung effort. Andyan yung time. Pag busy. Diba? Ang hirap. So, nagmamadali lagi. No? When it comes to, hindi nyo ba alam, nag-uumpisa yung kalusugan dyan mula sa oral, sa ating oral, sa bibig. Tama. Kasi from there, nag-uumpisa po yung kakainin, ano man yung ilalagay po natin dyan. So, andyan lahat yan. Dadaanan yung ngipin, dadaanan yung dila, gums. So, lahat yan ng inilalagay nating drinks and food, dadaan lahat dyan sa bibig. Okay? So, una-una, dito natin naalamin how to take care yung mga dinadaanan na yan. So, i-practice natin day-to-day life na practice natin yan with professional care. So, yan. Konting segue lang ako ng kwento kasi kaya ako wala last Tuesday kasi nga it's our Philippine Dental Convention Week. So, yun po, ginanap yun sa SMX, sa MOA. Grabe kasi before, hindi pa po kami, or inalis yung requirement ng CPD. Yeah, alam niyo ba po yun? CPD credit units. Tinanggal na, ma'am. Dati, no. Dati. Oo. Tapos nito, binalik siya. Kaya nga. So, kaya dagsa talaga ang aming dental convention. Imagine ha, grabe, pati yung mga naka-wheelchair na dentista, umaattend. Kasi tulad ng friend ko, mapilitan talagang umattend kasi hindi release ang kanyang lisensya dahil hahanapan talaga ng CPD, credit units. Ibig sabihin, napakahigpit na kailangan umattend ka ng continuing dental education na kami mismo laging mag-update ng pag-aaral tungkol sa mga bago. So yun po, na nakita ko doon talagang binigyan na ng pansin o yung iba napilitan dahil hindi makaka-renew ng license. But yung maganda doon is nakita rin naman nila yung mga dating hindi uma-attend, nabuhayan sila. Sabi nga nung mga kasamahan ko, nabuhayan dugong dentista ko. Kasi maraming very encouraging, mga seminars at mga updates, mga bago. So, kaya iyon po yung the whole week na maraming natutunan sa mga bago. And alam naman natin na pagka-continuous yung education, wala tayong masasablay dyan. Kailangan lagi tayong updated. Updated. So, nakita ko dyan yung magandang kinabukasan when it comes to the world of dentistry. Kasi mismong mga dentista, binibigyan na ng priority yung pag-attend ng mga seminars. At lahat, all the way na yan, sunod-sunod na po yan. Dahil kami po ay binigyan ngayon, malaking effort na ng 60 CPD credit units. Malaki yun, 60. Aba, talagang kailangan lahat na ng mga seminars na gaganapin, even in local chapters, talagang a-attendan Kailan namin. ba, ma'am, nahinto yun? Nung pandemic? Medyo matagal na rin. Matagal na, years ma'am. na. Years na. Oo. Bago binalik, parang si Senator Trillanes ang nagbalik niyan, ma'am, di ba? Hindi ko alam. Wala akong knowledge. Basta na rin. Alam ko siya This year, this January or February, binigay yung yan na kailangan mahigpitan, magsi-attend. Kaya jump pack talaga. Jump pack yung aming convention. So, doon ko nakita yung maging maganda na ang contribution ng dental areas. So, even yung DOH, Department of Health. So, diniscuss din nila sa convention yung panawagan sa mga iba't ibang community, mga sectors na magiging makakatulong para po mas paigtingin lalo when it comes to dental services. So sabi dyan, let's DOH a Vision 7020 o Plan Iwas Bungal. So, kasi bakit 70-20?
Sinusulong nila po yung by the age of 70, kailangan may 20 ka pang ipin. Oh. So, sabi ko nga, binilang ko yung ipin ko parang 19 lang. Di ata ako pumasa. 10 na lang si Sir Juan. Kasi naman nung araw, ma'am, di ba? Pag konting sakit, bunot. At saka yung kaalaman, awareness education. doon sa, Kulang kung sa gaano ba education. kahalaga ang ngipin. Tsaka yung Kung ang ngipin ay hindi na napapalitan. Saka Totoo. na pag-aralan ko dito, hanggang maaari hindi bubunutin eh. Yes, meron ma'am. at merong gagawing paraan. Opo, hanggat maaari, Hanggang doon hindi sa bubunutin. Yan ang role ng mga dentist, Oo. ma'am. Talagang kung kailangang i-preserve. Yan. Oo. Pero dito ko lang narinig yun. So yun yung binigyan ng diin doon sa aming mga seminars, bawal magbunot. Bawal Yes, magbunot. oo. So Hanggat kailangan maaari. talaga number one, at the younger age pa lang talaga. Aral na yung magulang. Training, ma'am. Oo. Training talaga is 100%. Aral na yung mga guardian, magulang man yan o lola man yan. So, yun yung kailangang meron sa family. So, yun, good news nga na yung DOH ay medyo umaakyat, nag-iingay sila sa Senate para mapansin yung mga pangangailangan ng bawat communities. Kasi 'di ba kakulangan din po ng mga facilities para gawin. Kaya nga yan, tulad niyan, mga dental missions. Kaya nagkakaroon po ng ganyan. Pero sa ibang bansa, even andyan ka lang, may kama lang na maliit, pahigain na nila, bangko. Ayun na, ayos na yun. Just to attend to the needs ng mga bata. Kasi from talagang younger age, kailangan nakikita na. So, natutuwa nga ako, ma'am. Basta nagkaroon na ng ngipin, ma'am, Opo. kailangan, nililinis Tinitignan na. na. Oo, Tinitignan basta na. sumulpot na yung ipin. Oo. At even at the early as Ayan, 6 months. tingnan mo. As early as 6 months. Yes, ma'am. So, nakakitaan din namin ng medyo magandang progress kasi tulad sa clinic, ang mga batang pumupunta ay hindi na ganun kagrabe tulad noong mga panahon, 38 years ago. Nung nag-uumpisa 38 ako. years ago. Di ba? So, ngayon, medyo talagang matutuwa ka na sa mga bata. Ibig sabihin, meron ng knowledge talaga, awareness ang mga parents when it comes to oral health. So, yon, nakakatulong din yung pinakita natin kanina. Tulad nagkaroon kami ng dental mission doon sa bahay, sa compound, sa community namin, attended by 12 dentists na mga friends din. At pinaalam namin sa barangay hall, yan, malaking tulong. And we attended almost 100 patients. So, for the whole day. So, malaking tulong sa mga ibang hindi nakaka-afford. So, yun pa rin yung mga hindrances kasi, di ba? Yes, ma'am. Sa tingin ko nga. The presyo, kasi hindi basta-basta ang presyo din. Tsaka Pagdating naalala sa ko dental nung treatment. nasa military pa ako, yung tinatawag namin CBAC, Opo, Civic Action, no? Palagi kaming niyan, kasama namin ng mga doktor, kasama ang dentist, kasama ang vet. Opto, meron din. Oo, isang na yan. Nandun na lahat yan nakakalat na. Kung ano yung needs ng isang community, Oo. nandoon na. Which is magandang tulong yun eh. Malaking Yes, tulong oo. talaga. Kaya, so, yun lang, minsan, twice a year, nagkakaroon ng ganon. So, talagang, ang tao kasi, bago nila paggastusan ang ngipin, pagkain muna Yun nila. nga. Di Sure, ba? oo. Number one, Yun, ma'am, aware na ang tao. Aware kaya na, aware lang, na. yung presyo. Oo. Hanggat hindi yan nababakbak. hindi naman masakit. Hindi At naman kanina, masakit. rin na, Kaya pa naalala ng ko. pin-deliver. Pwede Tunaw pa na. yan. Naalala ko rin na napag-uusapan namin ni Doc Eugene na magkaroon din tayo ng ganyan sa ating mga missions. Oo. One day, natin na kahit yung lang
info drive lang malaking bagay na yun Itong At the IP, ma'am Oo. Madala lang natin sa mga missions. Kasi hindi naman lahat nakakapanood Yes, si ma'am. Kamukha niyang pagka may- 29 lang sila. Pag may evangelistic meeting, sama rin ang medical team. Yes, Oo. ma'am. Kahit ano lang sa isang oras na makapagsalita kada yung ating dentist, Kasi ating doktor, pwede mo rin ating namang vet. i-gather, Yes. and then after the information drive or ay dalhin na sa church. evangelistic meeting naman. Yeah. Or evangelistic meeting naman Pwede, muna, pwede. and the same time, info drive. Mm-mm. Or yung actual na check-up. Oo, ganyan. Tapos, Pwede rin kasing pang ano yan, ma'am Panghatak na Oops, wag na kayong aalis, may susunod. Mas Pagkakataon. importante. Oo. So Totoo yun yan. po, yung pag-pray natin, medyo din yan, pero malaking tulong yan. Ay, opo. sama natin yan sa prayer. Yes. Physically and spiritual. Yes, Yes, blessing. maganda yun. Oo, bigay natin sa tao. So yun, nabanggit din sa mga seminars yung kadahilanan o problema, bakit hindi na-maintain ang magandang ipin hanggang sa paglaki. Or kaya minsan, pinaganda ng nanay, hindi nasiraan, pero pagdating ng teenager, wala na. Sira-sira na. Meron akong ganong pasyente, galit na galit yung lola. Naku, doktora, inalagaan ko yung ngipin yan. Hanggang mula bata hanggang paglaki. Ngayon, mag-college na siya, doon nagkasira-sira ang ipin niya. Kasi bakit? Nababad sa computer. Tinamad na mag-toothbrush. Yun lang. Diba? Alam mo naman, college ka na. Ano ba Toothbrush ka pa ni yan? lola. Oo nga. Ako naman, ang nakita ko dyan, ang nauso kasi ngayon lahat sugary juice, Oo, sugary, pwede rin. lahat Factor matatamis. drinks. Oo. Factor din. Wala nang hindi yung natural na Dami ng masasarap lahat na cake. Oo, Noon kasi tubig lang. Solved na. Oo. Mumug lang pwede. Ang daming choices. oo. Wala kang mabibili na hindi matamis. Oo. Parang ganon. Pagkatamis-tamis na milk tea. Sobrang, Oo, pagkatamis-tamis na Nung cake, araw, wala chocolate. naman yung milk tea na yan. Kaya nga. Tapos, basta ang daming puro matatamis na. Sa duty free ka lang makakabili ng mga mamahaling chocolate. Ngayon hindi, available na sa kahit saan. Oo. Speaking of chocolate, Yes. Namimigay ka, Ma'am ma'am? Sheila Tiru, baka Hello, naman. ma'am. Oo, nakita Ang ko yung ganda-ganda naman ng iyong pagawaan ng chocolate, chocolate ni ma'am. factory. Yeah. Talaga? Oo. Wow. Okay. So, unang-una, ito, nag-commercial pa, no? So, unang-una, nakakulangan sa edukasyon tungkol sa dental awareness. So, yun, yung mga, kailangan ma-educate yung mga guardian and parents, first and foremost. So, binigyan din dito yung priority na sa ngayon, ang priority is prevention. Laging-laging sinasabi sa amin doon sa buong lecture, always prevention more than treatment or extraction. Hindi pwedeng doktor bunot or kung ano man yung mawawala yung ngipin. So, kailangan prevention, ituro na agad sa mga magulang. So, iyon po yung kanilang gustong gawin at uumpisahan yan sa at the young age pa lang ng bata. Sabi nga, sa unang ngipin pa lang at 6 months, pwede na po yung bigyan ng effort ng mga parents. So, tinuturuan sila ng proper oral health care. So, kahapon meron akong pasyente, Ma'am Leslie. Natuwa ako kasi magkapatid yon, babae, 8 years old ang lalaki, 10-year-old yung girl. So, nung chinek up ko sila, natutuwa ako kapag nakakakita ako ng walang kasira-sirang ipin. Parang ang saya-saya ko talaga kasi hindi ako mapapagod Congratulations sa nanay. O, Oo, diba? andun, nako. At nakita ko din naman talaga. Kasi ito yung ganansya talaga na maganda. All effort family, andun si lola, si daddy, si mami. Wow. Andun lahat sila, nakasama yung dalawang yon na bata. At nagkukwento yung lola, sabi niya ganyan, ako doktora, pag nasa akin yan,
zero candy, zero chocolate, zero soft drink. Wala talaga yan. Kababanggit lang ng chocolate. Wala talaga yan. Hindi yan uubra sa akin. Wala namang problema sa chocolate Yung Oo, sarap nun, di ba? after eating, alam mo yung gagawin. Iinom ka ng tubig. Naglarason ka pa, ma'am, ha? Sige. Kasi hindi pwedeng wala eh. Or ano lang, Oo, Konsentidorang lola. Hindi mawawala sa ano yan eh. hindi lahat. Yung walang oras na hindi kakain. May Yes. portion lang or Para lang O, sige, mabanat pa talaga. Okay, so konti lang daw. So, ayun po, natuwa ako kasi lahat ng milk teeth niya, mixed dentition na yung mga bata. Ibig sabihin, nandyan temporary together with permanent. So, mixed dentition, pero wala akong nakitang mga sira. Lahat talaga silang ngipin, nakangiti. Di ba? Wow. Nakakatuwa. Kaya sabi ko, keep it up, mommy, daddy, sa sa pagpapangalaga ng ngipin. Kailangan after 6 months, ganyan pa rin po yung mga ipin nila. Kasi alaga ko na sila from yesterday. So, yun yung maganda. Talagang 100% all effort talaga yung mga participants. Ibig sabihin yung mga guardians. Yes. So, doon magsisimula. Mama, itanong ko lang, yung bang ngipin, genetically rin ba yan? May mana-mana. Mana-mana. Kasi hindi natin maiwasan na yung iba ang daling masira. Ang daling, kahit inaalagaan mo rin, masisira agad. Masisira din. One time, di ba, na-take up natin yan na meron ding konting dating na may hina talaga yung nyo. Pero binigyan din natin ng diin na kasi bakit ganun yung anak? Sobrang sira-sira yung ngipin. Kasi nung nakita ko yung nanay, sobrang masira pa yung ngipin. So, ibig sabihin, nakita nung anak, the way niyang i-care yung ngipin niya na hindi ganun kaganda. Yun so, ang namana niya, bad habit. Oo, diba? Tama. Binibigyan natin din ng ganung dating, ma'am, na kasi yung habit, Parang yung pinost ni Pastor yung nakaraan, ma'am, sa CSI Media Center. Yung anak ni Arnold Schwarzenegger. Yung lumaki sa kanyang anak niya, talagang macho. Oo, kasi syempre kasama niya sa gym sa tatay. may routine sila. Pero yung lumaki sa mother, chubby. mataba, talagang mataba, ma'am. So, alam na this. Ibig sabihin talaga, as they see, nakikita nila. Pinakain siguro ng pinakain ni Mami. Okay lang yan, anak. di ba? Hindi nag-gym. Hindi nag-gym, hindi nag-exercise. Nag-gym. Kaya iyon din po yun. yun. So, nasa magulang din. Yung habit ng magulang na ipapasa sa anak. Si Mami, hindi malimit mag-toothbrush. Once a month lang. Kaya sira din ang ngipin ni anak. Kaya si baby, si Mami nga, once a month lang eh. Ako, twice a year. So, therefore, ang namana yung bad habit. Yes. So, yun po yung marami ding great help dito po sa ating mga media information gadget. Yung ating mga hindi maiwanang cellphone. Marami tayo diyang pwedeng i-click. Wag yung mga grabe naman yung mga napapanood ngayon. Imagine yung lalaki, yung alaga niyang daga, ipapalik niya yung bibig niya. Inililik yung bibig. Daga. Yung ulo ng daga, nandito po sa mouth niya. Nasa oral cavity. Napaka-ano nang nilalagay natin dyan, di ba? Yung daga pa alaga niya yun. Tapos pinapapasok niya sa loob. Nililik po yung dila niya, yung ngipin niya. Nililik talaga. Tapos, siyempre, may laway tayong nag-a-settle sa floor. Pinapainom niya dun yung daga. Sorry sa mga kumakain, ha. Kaya sabi ko, ano ba to? Grabe, sabi ko. Imagine, tapos, kahit pa paano, daga pa rin yun. Ako po. So, ang i-click nyo ay yung pong mga nakakatulong tungkol sa ating oral health care. Yung marami dyan. Yung mga mapapanood po natin about toothbrushing, yung mga paano natin aalagaan yung mga ngipin natin. Mga kabataan pa naman ngayon, ma'am, mahilig manggaya. Yes. Gaya-gaya. Kaya ayun. Nila yun. Gagayahin.
Delikado. So, itong IP natin, malaking bagay. Send nyo Yes, lang yung ma'am. mga links. So, merong mga problem na ibang family, makakapanood sila at magkakaroon sila education. So, isa sa mga biggest threats sa oral health is tooth decay, di ba? Major problem yan ng health. Ano natin sa Pilipinas, it even affects 90% of adult and 50% in children. So ito talaga yung malaking problema when it comes to sa mga communities. At isa na sa mga sinasabi nating protocol, yan, yung pagdating sa oral health care, syempre proper toothbrushing. Meron ako dito, kung ma-zoom natin yan. Paano ba yung health, natin? Ma'am, merong tanong dito, ma'am. Opo. Si Sir Cesar Dejos. Sabi niya, Ma'am Doc Lani, ask ko lang po kung pwede pang malagyan ng jacket yung nabasag kong ngipin sa gitna, taas, natapyas yung kalahati. Mga magkano po kaya ang budget? Thanks po. Nabasag yung ipin niya sa Yes, taas. ma'am. Sa taas, gitna. Palalagyan niya ng jacket. Oo. Bumili ka na lang ng jacket. So, Bigyan ng jacket yan. Wala siyang jacket, ma'am. Wala siyang jacket. Nabasag yung natural na ipin niya. ganon. Pwede bang malagyan ng jacket? Oo. So, depende po sa degree ng pagkabasag. So, pagka mga slight lang basag, oo, pwede. Pero pag umabot na po dun sa gitna, sa palm, Natapyas yung kalahati. almost kalahati. So, kailangan po talaga is ini-x-ray muna siya. Bago siya gina-jacket, ini-x-ray po yan. Kasi baka may tama yung pulp, hindi na po healthy i-jacket yun. Kailangan meron pa. Kailangan po, iniro-root canal muna yon. So, merong mga una-unang gagawin. Depende sa x-ray. Kaya una-una, ini-x-ray po yan. So, pwede naman po yun. Depende dun sa extent ng pagkabali ng ipin. So, yan. Ituloy ko po yung illustration natin. Kung paano ba yung proper toothbrushing. 10K daw ang isa, sabi niya. Sa pricing? Sa price ano ko daw, na lang, ma'am. Kasi hindi pwede po dito sa ating media. Oo, tama yan, Baka ma'am. may magselos. So, ito po yung ating, paano ba nag-toothbrush talaga properly? Kasi marami akong pasyente na pagkakita ko pa lang ng ngipin, alam ko na meron siyang improper brushing ng ngipin. Kasi una-una, nakikita namin yung mga abrasion po dito sa bandang gilagid. So, diyan po, nakikita namin malalalim. Sabi ko, meron po kayong improper na pag-brush. So, tuturuan namin sila, paano ba yung improper? Tulad nito, may toothbrush ako. Hindi naman ganito kalaki toothbrush nyo, para lang dito yan sa ating Ano ba model. natin to? Diba? Masusum? Zoom Oo. in. Kaya ba yung i-zoom? Yan. Yan. So, ito po, toothbrush. Ito yung kunwari ngipin natin. So, iyan. Makita nyo po yan. So, pagkahawak nyo po yung brush, yan. Mas malaki. Yan. Ganito po yan. Okay. Ang iba kasi ginagawa, dito pa lang, naggaganon na sila right and left. So, ang pinakamaganda po is, pag ganun po, mula up, gaganunin natin, downward, up, downward, ganyan-ganyan po yung stroke niya. Ganyan-ganyan. Yan po sa harapan nyo na, up, down, and then, pagdating po sa likod, huwag nyo kakalimutan yung likod. Kasi meron ding pagkain yan. Nagpo-form din dyan yung mga plaque. So, ito po, gaganyanin natin yan. Sa likod na yan. So, ganyan po yung proper brushing. Huwag yung, basta lang malagyan ng toothpaste ang ngipin So, okay na, sabay buga, nakatoothbrush na ako, mami. Yun. Hindi ganon. Kailangan, di ba yung soft bristles natin, huwag din masyadong hard. Damaging po yan sa gums, tsaka din sa ating enamel. So, yung tama lang na bristle, parang in between, ginaganon nyo po yung in between the teeth. So, pagdating naman po dito, dyan marami nagfi-fail. Kasi marami po dyang eroded yung enamel. Kasi ginaganon po nila. Ganon pa rin po yung technique dyan. Parang dyan, down, up, down, pag ganyan po. And pagdating po dito sa surfaces, pwede na kayong circulate motion dyan. Dyan sa surfaces. Tapos dito po,
Gano'n naman yan. So may angle din po ng toothbrush. Ginagamitan din ng angle yan. So gano'n din po sa kabila. Yan, circular motion, and then ganyan po. Gano'n ba katagal mag-toothbrush? Okay? 2 minutes, kung kaya yung 2 minutes. Yung iba naman, merong glass sand, timer, di ba? Yung mga bata. So pagdating dito, sa lower, gano'n din. O, pataas din yan, parang ginaganyan-ganyan natin yan. And sa lingual, the same. Ganon din po dito, up, down, pag ganyan-ganyan. And then, yung lingual, ibig sabihin, yung likod. Tanggalin natin si dila, Ito, wag niyong iisnabin to, dila po to. Baka tanggalin nila yung dila niyo. Sabi, paano po bang, pagka wala ng tututbrasin, hindi na magtututbras? Hindi pwede, may dila ka pa. Tutbrasin mo yung dila mo, kasi kumakain ka pa rin, food pa rin yung pupunta dyan sa dila. Don't forget the tongue, yan. Talagang scrape nyo pa rin yan ng toothbrush. Kasi dumidikit po dyan yung mga pagkain. Didikit po dyan. Kaya minsan makikita nyo, checkin nyo yung dila nyo. Pag hindi nyo yan nililinis, puting-puti yan. Ang daming nakakulumpon dyan. Hindi ka na makalasa ng pagkain ng maalat at matamis. Kasi may panis na. 10 layers na yung plaque doon sa dila. May panis na kanin, na ulam, na chocolate. Di ba? Hindi kasi, Ilalabas nyo yung dila. by experience kasi, ma'am, pag nag-toothbrush, inano mo yung dila, parang nasusuka ka eh. Wag Alam mo, masyado. kaya wag na lang. Masusuka ka lang pag nakaganyan po. Masyado Kaya wag na hindi. lang, Parang di ba? ang tendency, nasusuka ka, yung parang... Oo, totoo yun. Pag nilabas nila yung dila, tapos binrasyan mo yung anak mo, gagano na sila. O, ipasok mo ng konti yung dila mo. Kasi masyadong nakalabas. Kaya nasusuka. Pasok mo ng konti. Yan. Tapos talagang brushin mong maigi. Makikita mo naman, ma'am, yung dila nila kapag clear. No? Pero pag may puti-puti, yun, tanggalin yun. Even the babies, milk, ma'am. sobrang nakakasira po yan ng ngipin. Yung gatas. So, didikit din po yan dito. And don't forget the gums. Kasi soft bristle lang din naman. Yung gilagid, medyo i-massage din ng konti ng brush. Wag lang yung hard kasi masusugat ka. So, yun po yung mga kailangan inaalagaan. And how many times ba nagtutoothbrush? Ikaw, kung anong gusto mo. Di ba? Hindi. Twice a day, at least. Twice a day. At least, ma'am. Oo. Kasi, ako kasi, hindi ako makatiis ng hindi nagbabrush. Kaya, very soft lang yung bristle ko kasi hindi ko matiis na hindi lasang toothpaste. Kasi isa rin yun na discipline ko, ma'am. Kasi pag nag-toothbrush ako, girls, pag nag-toothbrush ako, eto kunin nyo hindi ako kakain. Hindi na ako kakain. Kasi wala ka ng panlasa. Oo. Di ba pag nag-toothbrush ka, tamad ka kumain. Walang ka na ng ganang kumain. Kaya pala maintain. Kaya yun, sabi ng mga friends ko, uy, bakit naman ikaw, ba't kami ganito? Binigay ko yung tip na yon, mag-toothbrush ka. Kasi, Ma'am, tanong ko lang, yung toothbrush ba, pwede siyang makaupod ng ngipin? na enamel. Oo. Depende nga po sa bristle, kasi yung bristle meron talagang matitigas o hard. So, meron ding effect din yun. Kaya nga, yung mga soft bristles lang talaga yung gagamitin natin. Hanggang to medium. Yan. Hanggang medium lang, Oo. ma'am. Kasi meron Saan talagang... ginagamit yung mga hard? Meron, Kasi nakakita ko, merong mga Oo, hard eh. merong taong gusto nila hard, di sila kontento. Tulad ni Jane. Si Gusto Jane hard. Perez. Hard talaga yung toothbrush niya. Tapos, grabe pa siyang makatoothbrush. So, paano yung ganun, Oo. ma'am? Kaya nagkakaroon ng abrasion. Nagkakaroon ng abrasion yung ngipin. Pag na-abrade, pinapastahan din yun. So, hindi siya advisable na more than twice kapag ganun ka hard yung bristle ng ngipin mo. Ay, ng ngipin. Magpalit ka na lang ng brush, ng bristle. Oo, kasi lagi tayo, at least minimum, ma'am, yung twice a day. Oo, minimum yun. Siyempre, kasama ng toothbrush is yung flossing, dental floss. Yung iba, hindi pa alam ano daw yung floss eh. Ano yun, parang sinulid na waxy. Opo. So, bago tayo magtuloy, ipapakita ko lang to kasi magta-time na tayo. Kasama kasi to ng toothbrush. Ito po yung floss. Yan, sa mga hindi pa nakakita ng dental floss, yan. Ito po siya. Yan. Tapos, in between the teeth po yan nilalagay. Imbis na po yung, toothpick,
'Di ba? Yung toothpick kasi, minsan hindi marunong gumamit. Pag sinuot doon, ilalaro pa nila in between, nasisira yung gums. Oh. Kaya yung etong floss, controlled to, hindi to makakasira or makakagiba ng sangipin, 'di ba? Kasi waxy lang naman tong floss na to. So ugaliin yun lalo na po sa gabi bago matulog, talagang mag-dental floss para safe yung ating mga in-betweens ng ngipin. So, mapuputol yung lesson ko, Ma'am Leslie. Sige, ma'am. Tuloy natin yan. Kasi buong May doon lang muna tayo sa Nakita ko kasi magta-time na eh. Sige, ma'am. Oo, ayan. At, I hope may natutunan po kayo doon sa ating mga tinalakay. Very informative. Na-amaze sila doon sa malaking ngipin. Na-amaze sila sa malaking ngipin. Ang titignan nyo po doon kung paano po gawin yung pagtutoothbrush, hindi po yung ngipin. Ayan, mag-toothbrush na maayos. Oo, para hindi masiraan ng ngipin. Number 1 nga is prevention nga, sabi ni Mami. Oo. Kaya mag-toothbrush ng maayos para hindi tayo mabulukan ng ngipin at hindi rin tayo gagastos, syempre, ng malaki. Oo. Pag prevention pa lang, naayos na natin yung mga ngipin. Cleaning lang, every 6 months. Diba? Cleaning lang. Kesa naman yung ganun nga, magja-jacket ka pa, root canal ka pa, tapos implants ka pa, kasi nga, walaan ka na ng ngipin, diba? Kaya mas maganda, ugaliing mag-toothbrush at mag-floss. Yun. Kaya yun yung goal natin. Tinaas nila ngayon yung 70-20 last years ago. Ngayon ginawa nilang 80-20. So by the age of 80, still 20 pa rin ang ngipin mo. Wow. Bilangin nyo na yung ngipin nyo. Sana all. Kulang na. Mga Si Wang daw seniors. 10 na lang Si Sir Joshua. Sino daw? Si Sir Joshua 10 na lang daw ngipin. Pang 90 years old na yan, Sir George. So, ayun po. Take note of that. Pang ano yun, ma'am? Sige. At Pang 3 years old yung 10 na mag-ano na tayo. Paalam na muna tayo dahil Inabutan na po tayo ng oras. Ayan. Yes. Maraming salamat, Ma'am Lani. Thank you po. At syempre, baka meron pa kayong huling babatiin dyan, Ma'am Lani, masasabi. Ayan, nagpapasalamat po ako. Andyan lang kayo lagi. Huwag po kayong mawawala every time sa IP. At ipasa din po yung link sa mga kaibigan. So, thank you and God bless. Ayan, si Ma'am Julie. Oo, maraming salamat, Ma'am Doc Lani, kasi ang dami natin na pag-usapan, ang daming interaction. Babae, ma'am, kasi madadaldal. Hindi, Dalawa ang bibig, sabi ko. may continuation pa naman to, di ba? Opo, kasi Kaya putol. sa susunod, yung continuation naman, siguro medyo liliit na yung ngipin. Oo. At, Sasampulan na tayo ng mas maliit. Sige. Ikaw na. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakinig, nanood ngayong araw na ito. May naging blessing po kami sa inyong lahat. At syempre, huwag nating kalimutan na subaybayan. Ay, sumabaybay. Ano ba yan? Nabubulol. Sumabaybay sa ating susunod na programa. Walang iba kundi ang The Baptist Lunch. Ayan, see you po on Thursday. Ayan. Bye-bye.